Ang pagsiklab nito ay nakasalalay sa kamay ng mga leader ng malalakas at makapangyarihang bansa. Ang unang digmaang pandaigdig na naganap noong 1914 hanggang 1918 ay kumitil ng 10 milyong mga tao. Ang ikalawang digmaang pandaigdig naman noong 1939 ay kumitil ng nasa 80 milyong katao. Ang digmaang pandaigdig ay hindi na nakakapagtaka dahil ito ay inihula na sa banal na kasulatan o Biblia. Ang magiging dahilan ng digmaang pandaigdig ay ang di pagkakasundo-sundo ng mga bansa at alyansa sa ating mundo. Ang dalawang magkalabang alyansa ay ang Russia, China, North Korea at Syria laban sa USA, South Korea, Japan at UK, at posible ring tumulong ang Canada. Ang pangunahing maituturing natin ng mga bansang maaaring mag-umpisa nito ay ang USA at China na ngayon ay nasa mainit na estado dahil nga sa usapin sa South China Sea. Dahil ang US ang global superpower at ang leader ng mga asosasyon ng mga bansa tulad ng NATO at UN, tungkulin nitong ipatupad ang mga batas na napagkasunduan sa pagitan ng mga bansa sa mundo. Isa na dito ay ang Exclusive Economic Zone ng bawat bansa na tinukoy nga ng UN. At dahil hindi kinikilala ng China ang economic zone na ito, napipilitan ng US na makialam sa usapin sa South China Sea upang tulungan nga ang mga kaalyado nitong mga bansa na walang kakayahan kontra sa China. At ang bunga nito ay isang mainit na tensyon sa pagitan ng US at China. Ang tanong ngayon ay, ano ang mangyayari kung ipinagpatuloy ng China ang paglabag sa mga karapatan ng bawat bansa na nakapalibot sa South China Sea tulad ng Pilipinas? Kung ipinagpatuloy ng China ang pagiging agresibo nito, ay mapipilitan nga ang US na makialam sa ginagawa ng China sa pamamagitan ng pagpapadala ng higit na marami pang bilang ng mga pandigmang barko at mga fighter jets nga malamang upang tapatan ang ginagawa ng China sa nasabing teritoryo. At kapag nagkataon na maganap ang isang engkwentro dito, tiyak na madadawit na dito ang mga kaalyadong bansa ng US at ng China. Sa madaling sabi ay puputok na. Ngayon ay malaki ang tsansa na magkaroon ng World War III, lalo na kung hindi pa maaayos ang tensyon sa South China Sea sa madaling panahon. Isa pang bagay na nagpapatatag ng ating konklusyon dito ay dahil sa nangyayari ngang economic war ngayon sa pagitan ng China at US. Matatandaang ipinagbawal ang Huawei sa US at maging Android system ay inalis sa Huawei. Ito ay isang pagpapakita rin na hindi na nga magkasundo ang dalawang bansa. Ang isang bagay na lang na hindi pa nagaganap at sana ay hindi nga mangyari. Ito ang isang maling galaw ng kahit anong bansa na maaaring mag-trigger upang sumiklab muli ang isang digmaang pandaigdig na kinatatakutan ng karamihan. Sana ay isaalang-alang ng bawat bansa ang buhay ng karamihan na mga nganib nga upang mapigilan sila na kumilos ng madahas. Siguradong ang ikatlong digmaang pandaigdig ay magiging katapusan na ng lahat ng sibilisasyon. Ang tinutukoy natin dito ay ang mga nuclear weapon na may kakayahang pasabugin ng isang bansa. Oo, ito ay walang halong biro. Isipin mo na lang kung gaano kalakas ang atomic bomb na winasak ang dalawang syudad na Hiroshima at Nagasaki sa Japan. Ang atomic bomb ang pinakaunang nuclear weapon na ginamit ng Amerika laban sa Japan. Kung ang atomic bomb ay kayang magwasak ng isang syudad, ano na lang kaya ang nuclear weapon natin ngayon? Gaano kaya ito makapaminsala? Ang malaking pinsala na dulot ng digmaang pandaigdig ay ang pagkawasak ng mga ari-arian, pagkawala ng pangkabuhayan ng mga mamamayan, pagkasira o pagbagsak ng isang bansa, at maraming buhay ang mawawala. Ito nga ay isang malaking dilubyo para sa isang bansa, lalo na sa mga bansang mahihina at walang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Anong bansa kaya ang magwawagi sa digmaang ito?
Ang sagot dyan ay wala. Kung mangyayari man ang digmaan ngayon, bukas o sa susunod na linggo o buwan, walang makakatakas at walang magwawagi. Mawawasak lang ang bawat bansa dahil sa mga nuclear weapons at pati na rin ang magandang kalikasan dahil sa matinding kemikal na lason o radioactive na sanhi ng nuclear weapons. Ang buong mundo ay masisira lang. To win at war is to lose at peace. At kung gusto nating enjoy pa ang buhay at ayaw nating mangyari ito, kailangan nating mag-focus on winning at peace. And always remember, It's better to prevent than to make it worse. World War III.